Malamig ang simoy ng hangin kaya hinubad ni Drake ang suit niya at inilagay sa likuran ni Charisse para matakpan ang likuran at balikat nito. Thank you, sir. Pagkatapos ba ng pagpapanggap natin bilang magkasintahan, may bonus ba ako matatanggap? Walang alinlangan tanong niya kay Drake. Napatawan ng pagak si Drake sa tanong niya iyon. Pagdating sa pera, ang bilis mo. Siyempre, sir. Makakaipon na ako para makapunta sa Italy. Kahit nahiwalay na kami ni Roy. Paano pala, sir, kung matuloy ang kasal ni Ma'am Angel at Sir Aaron? Paano kung hindi umubra ang pagpapanggap natin? Tanong niya kay Drake. Huwag mo kasi munang pangunahan. Malay mo bukas magbagong isip ni Angel at Aaron at hindi na sila magpakasal. Kunot noong sagot ni Drake. Basta, sir. Doblehin mo ang sahod ko, ah. Lugi ako sa'yo eh. Si Roy, kasal na sa babaeng yun at wala na akong karapatan na paghiwalayin sila. Kaya dapat malaki din ang mapakinabangan ko sa pagpapanggap natin. Walang hiya niyang saad kay Drake. Napapailing na lang si Drake sa kanya. Napansin ni Drake na parang may nagbago kay Charisse. Walang ibang nasa isip mo kundi pera. Huwag kang mag-alala at tataasan ko ang sahod mo. Gawin kong triple. Sa susunod na araw may bidding tayo kaya umanda ka dahil isasama kita sa Libas City. Kailangan makuha natin ito para lalong umunlad ang kumpanya. Tara na't ihatid na kita sa inyo. Yaya ni Drake sa dalaga. Ayaw pa sana ni Charisse umuwi dahil naaaliw siya sa hampas ng alon sa dalampasigan ngunit nakakaramdam na din siya ng antok at bukas ay magsisimula na ulit siyang pumasok sa trabaho. Hindi na muna sila natuloy sa bahay ni Drake dahil kakausapin pa ni Drake ang mama niya. Hinatid na siya ni Drake sa bahay nila at hindi naman nagtagal ang binata ay umuwi din kaagad sa bahay nila. Kakausapin niya sana ang kanyang ina ngunit tulog na ito kaya pinagpasyahan niyang bukas na lang kausapin ito. Kinabukasan ay nagmamadaling bumaba si Charisse sa hagdan. Nakabihis na siya at ayaw niyang malate sa trabaho niya lalo na't magaan ang kanyang pakiramdam ngayon. O Charisse, papasok ka na ba sa trabaho? Tanong ng kanyang tita Linda habang umiinom ito ng tea. Pamangkin, kumusta ang pagdalo niyo ni Drake ng engagement party? Maaga kami ni tita mong natulog kagabi kaya hindi na namin naramdaman ang pagdating mo. Sabat naman ng kanyang tito Ben. May sarili naman siyang susi kaya malaya siyang nakakapasok sa bahay nila kapag nakalak na ito. Mabuti naman po tito. Nandun lang naman si Roy at yung walang dede niyang asawa. Pinsan pala nung Amy, yung si Sir Aaron. Saka kasal na si Roy sa babaeng iyon. Pero huwag po kayong mag-alala dahil hindi na po gaanong kasakit sa akin ang paghiwalay namin ni Roy. Madaldal niyang tugon sa kanyang tito at tita. Natatawa si Ma'am Ben sa sinabi ni Charisse na asawa ni Roy na walang dede. Mabuti naman kung ganoon Charisse. Mukhang malaki ang tulong sa'yo na relasyon niyo ngayon ang bago mong kasintahan na si Drake. Gusto ko ang Drake na iyon kesa sa Roy mong ex-boyfriend. Seryosong sabi ni Tito Ben niya. Ngumiti siya sa kanyang tito. Hindi alam ng mga ito na nagpapanggap lang sila ni Drake na magkasintahan. Alis na po ako tita, tito. Si Giselle, naliligo pa yata. Paalam niya sa dalawa. Mag-almusal ka muna bago umalis. Wika ni Aling Linda sa kanya. Huwag na po tita. Babaunin ko na lang itong pandesal at doon na lang ako sa opisina magtitimpla ng gatas. Ay niya tumalik muna siya sa tita niya at sa kanyang tito. Ingat ka iha. Bilin pa sa kanya ng kanyang tito Ben. Dali-dali na siyang lumabas at nagtungo sa highway para magpara ng taxi. Mabuti at may dumaan kaagad na taxi kaya nakasakay siya. Nang makarating siya sa opisina ay natutuwa naman siyang binati ng kanyang mga kasamahan, lalo na si Jane. Charisse, mabutit bumalik ka na. Nakangiting bati ni Jane sa kanya. Oo, mabuti at welcome pa rin ako. Teka lang at ilalagay ko lang muna sa upuan ko itong bag ko. Wala pa naman si Sir Drake, di ba? Tanong niya kay Jane at tumingin pa siya sa opisina ni Drake. Nakita niyang bakante ang upuan ng binata. Wala pa, maaga pa naman. Sige, intayin kita sa pantry. Ani Jane sa kanya tumalikod na ito. Nagtungo na siya sa kanyang pwesto at inilagay muna niya ang kanyang bag sa kanyang upuan at kinuha niya sa loob ng kanyang bag ang pandesal na dala niya mula sa kanilang bahay. Nagtungo na siya sa pantry at naabutan niya si Jane na nagtitimpla ng kape at gatas niya. Alam naman ni Jane na hindi siya umiinom ng kape. Pandesal oh. Sabay abot niya ng pandesal kay Jane. Wow, thank you. Itong gatas mo. Ipinagtimpla na kita. Sabay abot din ni Jane sa kanya ng gatas.
Kinuha naman iyon ni Charisse at ininom. Salamat dito. Ngiti niyang pasasalamat kay Jane. Congratulations. Ngiting bati ni Jane sa kanya. Congratulations? Para saan? Takang tanong niya. Congratulations sa inyo ni Sir Drake. Ikakasal na pala kayo. Ikaw ha? Masyado ka malihim. Sabay sikupa ni Jane sa kanya. Kumunot ang noo ni Charisse sa sinabi ni Jane. Saang aling maritas mo naman niya narinig? Saan pa? Di sa TV. Pinalita kaya kayong dalawa kagabi ni Sir Drake sa engagement party ni Ma'am Angel. Saka alam na ng mga kasamahan natin ang tungkol sa inyo ni Sir Drake. Sagot ni Jane sa kanya na may halong panunukso. Hala, ibig sabihin, buong bansa na nakakaalam sa relasyon namin ni Drake? Hindi niya mapakaling tanong kay Jane. Napasimangot siya at nahihiya. Hindi ka ba natutuwa na buong bansa ang nakakaalam sa relasyon niyo ni Sir Drake? Alam mo, halata talaga sa mga mata niyo ni Sir Drake na pareho niyong mahal ang isa't isa. Mas bagay pa nga kayong dalawa kaysa sa kanila ni Ma'am Angel. Napapangiti na lang si Charisse sa papuri sa kanya ni Jane. Siyempre natutuwa ako. Balik na ako sa pwesto ko, baka mamaya ay dumating na ang dragon. Anya kay Jane at binitbit na ang cup na may gatas at kumuha lang siya ng isang pandesal. Ipamigay mo ng ibang pandesal sa iba nating kasamahan. Habol pang sabi niya kay Jane dahil ang totoo ay umiiwas siyang mapag-usapan ang tungkol sa kanila ni Drake. Lumabas na siya sa pantry at nagtungo sa kanyang pwesto. Inilapag niya ang kanyang gatas sa mesa at naupo at humarap sa computer. Maya-maya pa'y dumating naman si Drake. Charisse, come to my office. Seryosong tawag sa kanya ni Drake na hindi man lang nakangiti. Agad namang tumayo si Charisse at sumunod sa office ni Drake. Nang nasa loob na sila, inilapag ni Drake ang bag ng kanyang laptop at humarap kay Charisse. Gusto niyo ng coffee, sir? Nakangiti niyang alok kay Drake. Mamaya na. Mahalaga ang pag-uusapan natin. Seryosong sabi ni Drake. Kumunot ang noo ni Charisse na seryosong tumingin kay Drake. Anong mahalagang pag-uusapan natin, sir? Tungkol sa ating dalawa. Pinalabas sa TV ang interview sa atin kahapon. Kaya sa susunod na linggo ay kailangan na natin magkaroon ng engagement party. Walang alinlangan na sabi ni Drake kay Charisse. Ang bilis naman yata, sir. Baka sa halip na balikan ka ni Ma'am Angel mas lalo pang lumayo yun sa'yo. Wika ni Charisse. Sundin mo na lang ang sasabihin ko. Saka gumawa na ako ng kontrata sa ating dalawa. Ito, tingnan mo. Kung may gusto kang ipadagdag, sabihin mo lang sa akin. Tugon ni Drake sabay abot ng kontrata kay Charisse. Binasa ni Charisse ang mga nakalagay sa ginawang kontrata ni Drake. Drake rules. Kailangan laging sweet tayo sa harap ng maraming tao. Kapag magkasama tayo, hindi ka pwedeng tumingin sa ibang lalaki. Kailangan palaging honey ang itatawag mo sa akin. Kapag may bidding akong dadaluhan, kailangan kasama ka. Walang ibang susundo sa iyo at maghahatid sa bahay niyo kundi ako lang. Napangiwi si Charisse sa mga nakasulat sa kontrata na isinulat ni Drake. Paano kung wala tayo sa harap ng maraming tao at sa harap lang tayo ng isang tao? Kailangan ba maging sweet pa rin tayo? Yup, kahit dalawa lang tayo, kailangan sweet pa rin tayo dahil malay mo, may nagmamasid sa atin. Tura ni Drake sa kanya. Parang unfair naman yata, sir. Isa pa hindi ako marunong maging sweet. Sagot niya kay Drake. Kinabig siya ni Drake sa bewang at niyapos. Magkadikit na ang kanilang katawan. Sobrang lapit na rin ang mukha nila sa isa't isa. Hinaplos ni Drake ang kanyang pisngi at tinitikan ng husto. Kailangan palagi ka nakadikit sa akin. Palagi magkahawak ang ating kamay bago tayo maghiwalay. Kailangan halikan mo ko o halikan kita sa noo, sa pisngi o sa labi. Ani Drake at hinaplos ang labi ni Charisse. Ang totoo ay nahuhumaling siya kay Charisse dahil sa ganda nito. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang nararamdaman niyang ito para sa dalaga. Para sa kanya hindi sila nagpapanggap dahil tototohanin niya na ang relasyon nila ni Charisse. Akmang hahalikan na sana ni Drake si Charisse ngunit bigla naman ang pagbukas ng pinto at iniluwa si Ricky. Kaya agad niyang inilayo ang mukha niya kay Charisse, ngunit ang isa niyang kamay ay nasa bewang ng dalaga. Mukhang wrong timing yata ang pagpasok ko. Nakangiting panunukso ni Ricky sa dalawa. Agad na itinulak ni Charisse sa Drake at umatras. Pakiramdam niya may mga dagang naghahabulan sa kanyang dibdib. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso na kahit kay Roy ay hindi niya pa ito nararamdaman. Sir Ricky, maiwan ko na kayo at mukhang mahalaga yata ang pag-uusapan niyo.
Nahihiyang paalam ni Charisse at dali-dali lumabas sa opisina ni Drake, saka nagtungo sa kanyang pwesto. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman ngayon. Habang si Drake naman ay taas kilay na nakatitig kay Ricky na parang naiinis at nabitin sa isang bagay na gusto nitong maabot. What do you need? Naiinis na tanong niya kay Ricky. Lalo namang natawa si Ricky sa reaksyon ng kanyang muka. Tapatin mo nga ako, bro. Hindi ka ba nakikipagbiruan na makipagrelasyon sa sekretary mo na halos isuka mo noong nakaraang araw? Tumingin siya ng seryoso kay Ricky. Ano akala mo sa akin? Mahilig makipagbiruan? Isa pa, hindi naman mahirap mahalin si Charisse. Napahagalpak ng tawa si Ricky sa sinabi ni Drake dahil kinain niya ang sinabi niya na hindi papatol sa isang katulad ni Charisse. Sinamaan niya si Ricky ng tingin. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Kunot noon niyang tanong kay Ricky. Natatawa lang kasi ako sa'yo dahil nung nakaraan lang sinabi mo na hindi ang tipo ni Charisse ang magugustuhan mo. Kinain mo yata ang sinabi mo. Tawa pa ni Ricky. Sinabi ko ba yun? Wala akong matandaan na sinabi ko yun. Pagtatanggol ni Drake sa kanyang sarili. Iba talaga kapag nai-inlove, no? Nakakalimutan ng mga sinasabi tungkol sa taong minamahal mo na noon ay nilalait-lait mo lang. Pang-asar ni Ricky sa kanya. O baka naman ginagawa mo lang panakiputa si Charisse dahil ikakasal na si Angel sa iba. Dugtong pangturan ni Ricky. Mabuti pa gawin mo na ang dapat mong gawin. Kaya lumabas ka na at sabihin mo kay Charisse na dalhan niya ako ng coffee. Pagtataboy niya kay Ricky. Alam kasi niya na hindi siya titigilan ni Ricky sa pang-aasar dahil brutal pa naman ang sinabi niya tungkol kay Charisse noong nakaraang araw kay Ricky. In love ka nga kay Charisse dahil pa na yung sulyap mo sa kanya. Pasensya na't dabitin kayo. Yata sa halikan niyo. Huwag ka mag-alala. Sasabihan ko si Charisse na timplahan ka ng kape at ituloy ang naudlot niyong halikan. Natatawa pang asar ni Ricky kay Drake. Nagbabadyang tumayo si Drake para mabatukan niya sana ang kaibigan kaso tumakbo na ito sa labas ng kanyang opisina. Napapailing na lamang siya. Ngunit totoo naman ang sinabi ni Ricky na nabitin siya dahil muli niya sanang madadama ang labi ng dalaga kung hindi lang umeksena ang damuho niyang kaibigan. Nakita ni Drake na tumayo si Charisse at nagtungo sa pantry. May kung anong bahagi sa puso niya tuwing nakikita niya si Charisse. Sabihin niya man na hindi niya ito gusto ngunit hindi iyon maitatanggi ng kanyang puso. Hindi niya alam kung saan nagsimula ang nararamdaman niyang ito kay Charisse. Naisip niya na ito na yata ang tinatawag nila na wagas na pag-ibig. Kung tutuusin ay hindi siya tumitingin sa ganda. Kung hindi ang gusto niya ay matalino katulad ni Angel. Kaya nga tumagal sila ni Angel dahil matalino ito at smart. Ngunit hindi niya masasabi kung tatagal din bang nararamdaman niyang ito para kay Charisse. Lalo na't mahina ang common sense ng dalaga. Ilang sandali pa, ang lumipas ay pumasok na si Charisse sa kanyang opisina at may dala itong coffee. Nakangiti ito sa kanya na lalo pa nitong ikinaganda. This is your coffee, sir. Ani Charisse at inilapag ang kape sa tabi ng kanyang laptop. Thank you. Siya nga pala, isulat mo na ang rules mo dyan sa kontrata tungkol sa relasyon natin. And take note nga pala, simula ngayon masanay ka ng honey ang itatawag mo sa akin at yun din ang itatawag ko sa iyo para naman kapani-paniwala ang relasyon natin dalawa. Suwestyon ni Drake sa dalaga. Honey? Okay lang, maganda naman pakinggan. Nakangiting sabi ni Charisse. Ilalagay ko na dito sa kontrata ang mga rules ko, sir. I told you, just call me honey, okay? Anyat pinandilata ng mata si Charisse. Okay, honey. Ito ang una kong rules sa relasyon natin. Una, bawal mo kong tawaging tanga at walang utak. Sinabi ko na yan sa'yo bago ako pumayag na magpanggap bilang girlfriend mo. Pangalawa, kailangan kapag pumunta ka sa bahay may dala kang pizza hut at may kasamang bulaklak. Pangatlo, kailangan ko na kung anong inire-request ko sa'yo gagawin mo. Pangapat, kailangan tuwing linggo ipasyal mo ko sa dagat o kahit saan. Panlima, bawal ang halik sa labi. Mahirap na at baka mabuntis ako. Natawa na lang si Drake sa huli niyang sinabi. Hanggang ngayon ba naman ay hindi niya pa rin nakukumbinsa ang dalaga na hindi nga nakakabuntis ang halik sa labi. Palitan mo ang panlima dahil invalid iyan. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi nakakabuntis ang halik sa labi? Natural lang sa magkasintahan na maghahalikan sa labi. Nakaranas ka naman na magkaroon ng nobyo kaya dapat alam mo ang bagay na yan. Paliwanag ni Drake kay Charisse.
Hindi naman ako hinahalikan ni Roy sa labi dahil sabi ni Giselle, huwag daw ako magpapahalik sa labi at mabubuntis ako. Kung papalitan ko ang panlima, ano naman ang ipapalit ko? Inosente nitong tanong sa kanya. Charisse, kailangan alam mo mga bagay na simple lang para hindi ka magmukhang tanga. Saka may bidding tayo kaya ihanda mo ang iyong sarili. Turan niya kay Charisse. Sumimangot naman ito sa sinabi niya. Kasasabi ko lang na huwag mo akong tatawagin tanga. Naiinis nitong turan sa kanya. Hindi naman kita tinawag na tanga. Ang sabi ko para hindi ka matawag na tanga dahil kahit salik, wala kang alam. Iba kasi ang iniisip mo. May naisip ka na kung ano ipapalit mo sa panlima mong rules? Malumanay niyang tanong sa dalaga. Bagay ito nag-isip kung anong ipapalit doon sa panlimang kondisyon sa pagpapanggap nilang dalawa. Kailangan bilhan mo ako palagi ng matatamis para magkaroon ako ng sweet sa katawan. Wika ni Charisse kay Drake nang wala na ito maisip. Hindi pwedeng palagi dahil baka mamaya ay magka-diabetic ka. Kailangan alagaan mo rin ang sarili mo. Seryoso niyang sabi sa dalaga. Lalo pang humaba ang uso ni Charisse. Tanasan niya ng kilay si Drake. Sige, ganito na lang. Bawal ka makipag-flirt sa ibang babae habang nagpapanggap pa tayo magkasintahan. Siyempre baka mamaya machismis pa tayo ng mga aling marites. Natawa ng pagak si Drake sa sinabi ni Charisse. Okay honey, don't worry dahil sa'yo lang ako makikipag-flirt. Mabuti kung ganun. Wala na po ba kayong iuutos sa akin? Marami pa kasi akong gagawin. Tanong ni Charisse dahil hindi na siya makakatagal sa pakikipagtitigan kay Drake at parang malulusaw na siya. Umiling-iling naman sa Drake at inayaan na siya nitong lumabas. Makalipas pa ang ilang oras ay sumapit ang bidding ni Drake sa kumpanya ng mga Inovan at tulad ng dati ay kasama si Charisse at hindi nabigo ang binata sa bidding niya sa Inovan Company dahil nanalo na naman sila. Kaya pinaninindigan niya na talaga na si Charisse ang nagdadala ng swerte sa kumpanya niya at ang dalaga talaga ang lucky charm niya. Natutuwa si Drake sa resulta kaya niyaya niya si Charisse na manood ng sine. Hindi naman mahilig si Drake sa mga palabas ngunit bilang pasasalamat kay Charisse ay gusto niya itong bigyan ng award kahit sa pamamagitan ng panlilibre niya sa dalaga na manood ng sine. Charisse, tara, manood tayo ng sine, sagot ko. Anya sa dalaga. Talaga sir? Hindi pa naman ako nakakapanood sa sinehan. Malaking TV daw iyon, sabi ni Tito. Gusto sana nila akong dalhin doon para manood ng sine kaso natatakot ako. Excited, natura ni Charisse kay Drake. Sabi ng honey ang itawag mo sa akin. Kapag sir ka pa ng sir, hahalikan na kita sa labi. Banta na Drake sa dalaga. Charisse nga din ang tawag niyo sa akin eh. Protesta naman ito sa kanya. Alright, honey. Dapat masanay na tayo ng honey ang tawagan natin, okay? Anong gusto mong kainin natin sa loob ng sinihan? Tanong niya kay Charisse habang umaakyat sila sa escalator. Papuntang third floor ng mall. Nandoon kasi ang sinihan. Kahit ano, hon. Nahihiya nitong sagot sa kanya. Parang naaasawa si Charisse na tawaging honey si Drake dahil hindi siya sanay. Sinabi mong kahit ano, kung papaya mong gusto kong kainin, okay lang ba sa'yo? Saad na Drake at tinawakan ng kamay ng dalaga. Saka huwag kang mahiya na tawagin akong honey. Mahal or sweetheart or love. Sanayin mo ang sarili mo na maging sweet sa akin. Kapag binilan mo ko ng papaya at gusto mong kainin iyon, ibibigay ko sa'yo sir dahil hindi nga ako mahilig sa papaya. Inosenteng sagot ni Charisse. Hindi niya alam na namamanyak na sa kanya ang boss niya. Mahirap kayang masanay na tawagin kitang honey dahil hindi naman panghabang buhay ang pagpapanggap natin bilang magkasintahan. Oo, minsan inaamin ko na may pagkatanga ko. Pero paano na lang kapag nasanay na ako sa tawagan natin? Hanggang kailan ba tayo magpapanggap na magkasintahan? Inosenteng tanong ni Charisse kay Drake. Hanggang hiwalayan ni Angel sa Aaron. Sagot ni Drake sa dalaga. Paano kung hindi hiwalayan ni Ma'am Angel si Sir Aaron? Paano kung hindi maging successful ang papapanggap natin ito? Nag-aalalang tanong ni Charisse sa kanya. Huwag mo munang isipin iyon. Ang isipin mo ay ang ngayon. Sagot ni Drake kay Charisse. Kumuha na sila ng ticket. Horror movie ang pinanood nila kaya takot na takot naman si Charisse. Siyempre, taga-rescue si Drake. Kaya panay naman yakap niya sa dalaga.
Pagkatapos nilang manood ng sine ay kumain muna sila sa restaurant. Nilalamig pa si Charisse dahil sa pinanood nilang dalawa. Susunod, ayoko nang manood ng horror. Baka mami, hindi ako makatulog niyan. Protesta ni Charisse habang kumakain sila ni Drake. Isang imahinasyon lang iyon, honey. Kaya huwag mong ipasok sa isip mo dahil hindi naman iyon totoo. Malambing na sabi ni Drake sa dalaga. Mami, mapanaginipan ko yun. Pagkatapos natin kumain, saan tayo pupunta? Tanong ni Charisse sa kanya. Sa bahay, naghihintay si mama doon at sinabi ko na sa kanya tungkol sa ating dalawa. Sagot niya. Sinabi mo na nagpapanggap lang tayo? Tanong ni Charisse. Hindi syempre. Diba sinabi ko na sa'yo na hindi pwedeng may makaalam sa pagpapanggap natin? Bilasan mo na dahil Chuck na hinihintay na tayo ni mama. Ani Drake. Pinalisan ni Charisse kumain at pagkatapos ay nagtungo na sila ni Drake sa bahay nito. Agad naman silang sinalubong ni Albert sa gate. Inalalayan na Drake si Charisse na bumaba sa kotse. Sir, mabutit dumating na kayo dahil may media po na nandyan sa hardin. Wika ni Albert kay Drake. Tumango lang si Drake at hawak ang kamay ni Charisse na nagtungo sila sa may hardin. Naabutan nilang ini-interview ng reporter si Belen. Nang makita sila ng reporter na magkahawak ang kamay ay agad bumaling ang camera sa kanila. Agad na silang sinalubong ng reporter. Mr. Drake Mendez, maaari ko ba kayong matanong? Live po tayo ngayon. Wika ng reporter. Go ahead. Sang-ayon na Drake at naupo sila ni Charisse sa tabi ng kanyang ina. Plastic na ngiti ang ibinigay ng ina ni Drake kay Charisse. Kahapon po'y nagpahayag kayo sa engagement party ni Miss Angel at Mr. Aaron na malapit na din kayong ikasal ng kasalukuyan mong nobya. Ang tanong, kailan po ang engagement party? Tanong ng announcer kay Drake. Habang si Charisse naman ay kampanteng nakaupo at pangiti-ngiti lang. Hindi pa nakakasagot si Drake ay sinagot na ni Belen ang tanong ng reporter sa kanyang anak. Next week, ang engagement party nila at dito gaganapin sa hardin. Diba sweetheart? Saad ni Belen sabay baling kay Charisse. Nagulat naman si Drake at Charisse sa sinabi ni Belen. Ang bilis namang magdesisyon ng mama ni Drake. Wow, congratulations sa inyong dalawa. After ba ng engagement party, hindi ba magtatagal at kasal na ang susunod? Nakangiting tanong ng reporter kay Drake at Charisse. Oo, saan pa ba pupunta sa kasala naman hahantong ang lahat? Sagot naman ni Drake. Ngunit si Charisse ay hindi alam na totoo na ang mga sinasabi ni Drake sa reporter. Akala niya ay nagpapanggap pa rin sila, pati sa engagement at kasalan. Gusto niya rin ang sagot ni Drake dahil Chuck, pinapanood sila ni Roy. At gusto niya ipamukha kay Roy na mas napabuti pa siya sa paghiwalay nila. Miss Charisse, ano pong masasabi mo sa relasyon ninyo ni Drake? Ang balita namin ay pareho kayong broken-hearted. Tanong ng reporter habang si Belen naman ay napapaismid sa dalaga. Ngunit tinaasan lang ito ni Charisse ng kilay pero hindi ito nagpahalata sa camera. Ang masasabi ko sa relasyon namin ni Drake ay perfect. Dumating siya sa buhay ko sa tamang panahon at pagkakataon. Saka ganoon din ako sa kanya. Kinais ko lang sabihin sa kanya na thank you, hon. Thank you at dumating ka sa buhay ko. Nais ko rin na magpasalamat sa kanyang ina na si Mama Belen. Anya tumingin kay Belen na plastic ang ngiti sa kanya. Batid ni Charisse na lalong naaasar sa kanyang ginang, kaya lalo niya pa itong inasar. Ma Belen, thank you dahil pinanganak mo si Drake. Thank you din dahil ang sabi mo mas gusto mo na ako ng panghabang buhay ni Drake. I love you, Mama. Napaawang pa ang labi ni Belen sa kalokohan ni Charisse dahil wala naman siyang sinabi ng ganoon sa dalaga. Si Drake ay napapangiti na lang at ganoon din sa Albert. Malakas din palang mang-asar ang dalaga sa isip-isip na Drake. Nang matapos ang interview ay umalis na ang reporter at sina Drake, Belen, Charisse at Albert na lang ang naiwan. Paismid na tiningnan ng taas-baba ni Belen si Charisse. Ngunit kinindatan naman siya ni Charisse at ninitian siya ng matamis ng dalaga. Ang cute niyo talaga, Mama, Belen. Pang-aasar ni Charisse. Alam niya kasi na napipikon si Belen sa kanya. Hinawakan ni Belen ang kanyang dalawang sentido at minasahe ito. Hey Drake, seryoso ka na ba talaga sa babaeng ito? Tanong ni Belen sa kanyang anak. Ma, hindi ko dadalhin dito si Charisse kung hindi ako seryoso sa kanya. Pagtatanggol ni Drake sa dalaga, lalo namang lumawak ang ngiti ni Charisse kay Belen. Ay, dapat kasi sinuyo mo na lang si Angel. Sinayang mo lang ang mga panahon na pinagsamahan nyo.
Tapos ipinagpalit niyo lang siya sa... Ay... Malalim na buntong hininga ni Belen sabay tingin niya kay Charisse ng pairap. Ma, mag-move on na kayo sa nakaraan namin ni Angel. Malapit na siyang ikasal. Ano Drake na parang baliwala na sa kanya ang paghiwalay nila ni Angel. Ang totoo ay talagang may gusto na siya, yata kay Charisse. Kaso ayaw nilang aminin sa kanyang sarili ang nararamdaman niya para sa dalaga. Tumingin siya kay Charisse at nagpaalam. Honey, dito muna kayo ni Mommy at maghahanda lang ako ng merienda natin. Paalam ni Drake sa dalaga tumayo. Kinalabit niya si Albert para samahan siya nito na maganda ng kakainin nila. Naiwan ang dalawang babae sa hardin na nagtatagisan ng tingin sa isa't isa. You know, Charisse, I don't like you. Sabi ni Belen kay Charisse at inarapan niya ito. Our feelings are mutual, madam. Mamang. Panguyang pangsabi ni Charisse kay Belen. Napaawang ang labi ni Belen sa sinabi ng dalaga sa kanya. Ayaw mo din sa akin, Charisse? Paniguradong tanong ni Belen. Yes, mamang. Mas lalong ayoko sa ugali mo. Prangkang sabi ni Charisse sa kanyang hilaw na biyanan. Alam mo kung ako masusunod, hindi kita ipa-engage sa anak ko. Mas gusto ko si Angel kaysa sa'yo. Patuloy pang sabi ni Belen kay Charisse. Sinusukat niya kung hanggang saan ang pasensya ng dalaga sa kanya. Kung ako lang din na masusunod, mamang, hindi rin ako makikipag-engage sa anak niyo. Maliban sa boring kasamang anak niyo, para pang dragon kapag nagalit. Bagay na bagay talagang binigay niyong pangalan sa kanya. Saka hindi magandang kabanding ang anak niyo. Kaya nga siguro siya pinalitan ni Madam Angel dahil boring kasama ang dragon yung anak. Tuloy-tuloy na sabi ni Charisse kay Belen. Aba, bakit nakipagrelasyon ka sa anak ko kung ayaw mo sa kanya? Mabutit maganda ka dahil kung hindi, ang sarap mong kalmutin sa mukha. Asar na sabi ni Belen kay Charisse. Siyempre, gusto niya ako maging girlfriend kaya naawa naman ako sa anak mo dahil palagay ko'y wala na magkakagusto sa kanya. Kaya pwede ko nang pagtsagaan sa Drake. Irap ni Charisse kay Belen at tumalukip-kip ng kanyang braso sa kanyang dibdib. Aba, ano akala mo sa anak ko? Pangit na wala magkakagusto? Pero alam mo, nangihinayang talaga ako sa relasyon ng dalawa. Ikaw kasi umaksena ka, kaya naghiwalay ang dalawa. Paninisipan ni Belen kay Charisse. Bakit po ako sisisihin niyo, mamang? Ang anak niyo po kasi boring ng kasama, nakakatakot pa. At hindi pa marunong magpakumbaba. Parang robot ang puso na hindi marunong makiramdam. Bakla siguro ang anak niyo kasi hindi niyo man lang nga niya sinuyo si Madam Angel. Daldal pang sabi ni Charisse kay Belen. Ewan ko sa'yo. Huwag mo nga akong tawaging mamang. Nakakatandang pakinggan. Naiinis na turan ni Belen at pinandilatan niya ng mata si Charisse. Ngumiti ng malawak si Charisse dahil batid niya na napipiko na ang ginang sa kanya. E di tatawagin ko na lang po kayong Mama, Belen. O ayan, nakababatang pakinggan. Ano pa nga ba magagawa ko? Dahil sa susunod na linggo ay engagement party niyo na ni Drake. Uy, gustong gusto mo talaga ako, Mama Belen, para kay Drake ano? Ayaw niyo lang aminin. Siguro iniisip mo na kapag nagkaanak kami ni Drake, ay magaganda at pogi magiging apo niyo sa amin. Kaya sinabi mo kaagad sa media na next week na engagement party namin ni Drake. Hindi pa nga nakakapag-propose sa akin ng anak niyo. Pinaschedule niyo na agad ang engagement party. Isa pa, hindi pa kayo namamanhikan ng anak mo sa bahay. Ganyan ba talaga kayong mga mayayaman? Tanong ni Charisse kay Belen. Ang totoo ay umuusok na ang ilong ni Belen sa inis kay Charisse. Mabuti na lang at dumating na si Drake at Albert na may dala na pizza at juice. Inilapag ni Drake ang bitbit niyang tray sa mesa at tumarap ng upo sa dalawang babae. Heto, magmerienda na muna tayo. Sabay abot ni Drake ng pizza kay Charisse at kay Belen. Si Albert naman ay naupo sa tabi ni Charisse. May talent ka palang magluto, Sir Drake. Papuri ni Charisse sa binata. Tumawa ng plastic si Drake sa pagtawag ni Charisse sa kanya ng Sir. Honey, di ba sinabi ko sa'yo na masanay ka na sa pagtawag sa akin ng honey? Oo nga pala. Ang sarap ng luto mo, hon. Diba, Mama Belen? Ngiti niya na mapaklas sa ginang. Inirapan lang siya nito at kumain ng pizza. Mana ka talaga sa akin, anak, na masarap magluto. Papuri ni Belen kay Drake. Sumabat naman si Charisse sa sinabi ni Belen kay Drake. Actually, hindi lang sa pagluluto nagmana sa'yo si Drake.
Mama, kundi sa ugali din. Pareho kayong hindi maganda ka-bonding at boring kasama. Humagalpak ng tawa si Albert sa sinabi ni Therese sa mag-ina. Naibuga pa nga niya ang juice na iniinom niya. Sinamaan pa siya ni Drake ng tingin at siniko siya ni Belen. Sumeryoso siya at kinagat ulit ang pizza.